everyone! Andito na naman pong muli ang inyong nag-iisang Mama Mia para sa panibagong kwento na ating pagsasaluhan sa araw na ito. Welcome back po sa ating channel, sa mga dati pang subscriber natin, hello sa inyo. Sa mga ngayon pa lang nakapakinig, hello po, welcome dito sa ating munting bahay. Sana'y magustuhan yung tumambay dito at sana wag na kayong umalis, charot lang. At sa mga bago nating subscriber, maraming salamat po sa pag-click ng subscribe button. Sana clinic nyo na rin yung notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing meron tayong bagong video na i-upload. Siyempre video na kasi sinusubukan na nating maging vloggerist paminsan-minsan. Charot lang. Anyway, thank you so much po sa lahat ng mga nanood o nakinig, nagmukbang ng ating mga videos kahapon. Thank you so much po. Sana gawin nyo rin yan ngayon. Today is Friday at sana bukas kung wala kayong gagawin sa weekend, 'di ba? Mukbangin niyo na rin yung iba nating mga kwento. Alam mo, kapag nakikinig kayo sa ating mga kwento, pwede pa kayong gumawa ng ibang mga bagay, gumawa ng project, o di kayo maglinis ng bahay, magtrabaho, 'di ba? Sulit na sulit yung oras niyo. Charot lang. ginawang music na pampalipas oras yung ating mga kwento. Well, anyways, bago tayo pumunta sa ating kwento, hello po kay Chazi Chai, Rowena Mendoza. Maraming salamat. Sabi niya, happy monthsary daw sa daddy niyang nasa heaven. And I miss you so much. Oh. Hello din kay, sino ba to? Pa-shoutout daw sa mga anak niyang si Jeremy, Ella, Algin at Thea. At sa habibi niyang si Jessie Laceda Coral from Gina Coral of Bahrain. Hi, Ma'am Gina. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Thank you so much at nandito ka sa ating channel ngayong araw na ito. Simer07, maraming salamat. Lizzie Locapa, watching all the way from Saudi Arabia. Maraming salamat sa iyo. Hello rin kay Julian Ramilo. Hi, Julian! Parang bago ka dito sa ating channel. Welcome, Julian. Maraming salamat na nakikinig ka ngayon habang nagtatrabaho. Thank you so much sa iyo. At syempre, sa lahat daw ng mga OFW sa Dubai, maraming salamat. Lagi na palang nakaabang sa atin araw-araw itong si Julian. Minsan daw hindi niya nakikita o nagno-notify sa kanya yung upload natin. Kaya sinisearch na lang niya. Oy, maraming salamat. Ayan, hello din kay Jessica Cruta. Maraming thank you all the way from Kuwait. Elizabeth Lagunday, Jay Ranoy. Hi, Jay Ranoy. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Liza Chen. Hello, Jensai. Thank you so much. Hello daw sa babe niyang si Rans. Ayan. Happy birthday ngayong 21. Ano ba ngayon? 21, di ba? Oo, happy birthday! Ayun kay Jensai. Hello din kay Madla TV. Ayun, maraming salamat sa iyong pakikinig. Jess Journey, thank you so much. Lagi kang nakikinig sa atin. LV Lapot, maraming salamat po. Sa lahat po ng mga OFWs at syempre sa mga kababayan natin na nagtatrabaho at nakatira na dyan sa may South Korea. Hello sa inyo, maraming salamat. Pati na rin yung nasa North Korea. Charot lang. Ano ba? Umaabot na tayo doon? Parang hindi. Kasi may sila doon, restriction ng internet. Ewan ko kung meron silang connection doon. Hi kay Nigel Dwayne Hombre. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Gerald Ribenito, thank you so much. Maaga daw talaga siyang nag-aabang ng mga bago nating kwento. Maraming salamat sa iyo. Marvy Montesilio, salamat. LC Calopez, all the way from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia, maraming salamat sa iyo. Roji Ginukod, maraming salamat. At sa mga Ginukod family, sa may Kawayan, Isabela, hi! Thank you so much sa inyo. Alcora Ukit, maraming salamat din. Margie Luhong, all the way from Hong Kong, maraming salamat sa iyong pakikinig. Mary Sanapan, thank you so much po. Sana all nagsurigaw. Ano raw siya? Nagmumukbang raw talaga siya, kagagaling niya lang Surigao. Sana nagsurigaw. Siargao ba or Surigao? Tulad sa amin nung meron nga pala akong video dyan na pakinggan nyo naman o panoorin nyo naman yung quick trip to Surigao. Search nyo lang dyan sa baba. O i-click nyo lang yung ating channel tapos i-scroll nyo lang yung mga video. Makikita nyo na doon ang quick trip to Surigao ni Mama Mia. Quick trip lang yun kasi parang isang oras isang oras. Parang isang araw mahigit lang kami doon. Hindi kami umabot ng 2 araw eh.
Isang araw mahigit lang. Hello naman kay Jimmy Santa Romana. Maraming salamat sa iyong pakikinig. First time niya raw mag-comment. O, ayan na. Nabati kita sa first time mong mag-comment dun sa nung nakaraang araw natin na video. Oo. Hello po. Hi kay Ma'am She Say Wonder Kasambahay. Maraming salamat. Sabi niya, ngayon di na madilim. O, di na madilim. Kasi medyo naging okay na yung camera natin. Though, sira pa rin yung LCD. Oo, sira yung LCD ng ating camera. So, walang parang display. Oo, ganoon. Sa lang, ang tawag, viewfinder lang natin nakikita yung ating mukha. So, ganun pa, ganyan. Walang dun sa sa mirror. Mirror ba tawag dyan? Hindi ko alam eh. Wala akong kaalam-alam sa mga ganyan. Hi kay Nancy! Maraming salamat sa iyong pakikinig. At sa lahat po ng nakikinig at nag-comment ng ating mga videos, maraming salamat po. O sa mga hindi nabasa ng mga komentaryo o mga pa-shoutout ngayon, baka bukas, shoutout nyo naman ang ating babasahin dito sa ating channel. Pero sa ngayon po, kailangan muna natin nabasahin itong nakakatuwang kwento natin ngayong araw. Handa na ba kayo? Eto na po ang paborito niyong programa, ang Dear Mama Mia. May mga nakakasurpresang bagay rin ba na nangyayari sa buhay mo noon at sa buhay mo ngayon? Meron bang mga nakakagulat na pangyayari na hindi mo akalain na mangyayari rin pala? Meron bang mga bagay sa buhay mo na ang akala mo ay imposibleng maganap, pero ngayon ay tinatamasa mo na? Dear Mama Mia, magandang araw po sa inyong lahat. Sana po ay magustuhan ninyo itong kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayong araw. Sana rin po, Mama Mia, balang araw ay kwento ko naman ang mapapakinggan ko sa inyong channel. Medyo mahaba po ang storya ng buhay ko. Pero sana, pagtiyagain nyo pa rin na basahin. Ako nga pala si Shine. Siyempre, hindi ko tunay na pangalan, Mama Mia. At itong kwento ko ay kwento namin ng boyfriend kong si Joshua. Hindi rin naman niya tunay na pangalan. Para sa akin kasi kamukha niya si Joshua Garcia, kaya naman yan ang napili kong alias para sa kanya dito sa kwentong ibabahagi ko. Mama Mia, ako po at ang boyfriend ko, pareho po kaming taga Mindanao. Nagkakilala kaming dalawa kasi iisa lang po ang church namin. At that time, Mama Mia, pareho po kaming active sa aming church. Pareho po kaming active bilang youth ng church namin. Pero magkaibigan pa lang kami noon. Wala pang kakaibang nangyayari. Wala pang kakaibang spark na nararamdaman. Wala pa pong ganon. Sadyang pagiging pagkaibigan lang talaga. Ewan ko sa kanya kung meron na siyang spark na nararamdaman. Pero para sa akin kasi, pakikipagkaibigan lang talaga ang turing ko sa kanya dati. Sa sobra naming active sa church at palagi kaming present sa mga youth activities, Mama Mia, ay naging youth officers kami pareho. Oo, ganun po kasi talaga sa church namin. Meron pong mga set of officers ang bawat grupo. At dahil nga sa youth kami sumasali, dun po kami na-elect bilang mga officers. Si Joshua po bilang president at ako naman yung vice president. So palagi talaga kaming nagkakasama, lalo na sa mga meetings at sa mga plannings ng mga posibleng activities na gagawin namin. Mama Mia, sa church kasi namin, lagi naming iniisipan ng mga activities yung youth para naman hindi sila mabore na sumama sa aming samahan at syempre sumamba na rin sa aming simbahan. Gusto talaga namin na ang mga youth, Mama Mia, ay mas mapalapit sa Diyos. Yun talaga ang purpose kaya kami sumasali sa mga youth activities. At meron pong mga times, Mama Mia, na mag-overnight po kami sa church lahat, lalo na yung mga bata o yung youth o yung young people. Sa kwentuhan, chikahan, sharing at kung ano-ano pa.
Lagi naming ina-acknowledge ang presensya ng Panginoon sa aming mga buhay. Ganun po kaming dalawa at ganun din po ang grupo namin. At kaya naman, halos lahat rin ng experiences niya ay alam ko na dahil sa mga sharing na mga ganon. Kung kailan siya kinatok ng Panginoon, kung kailan naging visible masyado ang presensya ni Lord sa buhay niya. At ganun din naman siya sa akin. Marami na siyang alam dahil marami po kaming sinishare. Yung mga mali naming desisyon, yung mga mali naming nagawa. Mama Mia, may sinalihan pa siya noon na isang gay pageant at siya ang nakakuha ng corona. Oo, Mama Mia, yung sinasabi ko po sa inyo ay isa pong member ng LGBT community. Tuwang-tuwa naman siya habang kinukwento niya sa amin yung mga karanasan niyang ganon. Lalo na sa mga kasamahan naming officers. Kami naman ay tuwang-tuwa din na nakikinig sa kaniyang mga kwento. At wala naman sa amin yon kasi nga kaibigan namin siya. At kapag kaibigan mo, dapat tanggap mo kung ano siya. At ganun kami sa kanya, Mama Mia. Tanggap namin kung ano talaga siya. Year 2014, summer at that time. Summer vacation sa school. Umalis ako sa lugar namin at pumunta ako sa may sentro to enroll, Mama Mia. Kasi gusto ko nang i-pursue ang college studies ko. First time ko pong mapalayo sa family ko. Nag-decide po akong mag-aral sa malaking syudad na yun sa lugar namin kasi ang gusto ko, Mama Mia, ay makatulong po sa pamilya ko. Hindi po kasi kami mayaman. Kaya kailangan kong gumawa ng paraan para wag masyadong mabigatan ng pamilya ko, lalong-lalo na sa gastusin sa pag-aaral. Bawas gastos na rin kasi sa kanilang part, Mama Mia, kasi nag-working student ako sa bahay ng pinsan ko habang nag-aaral doon sa syudad. Nasa syudad kasi ang bahay ng pinsan ko, Mama Mia. Sa kanila ako nakitira that time at sila ng wife niya ang sumusuporta sa pag-aaral ko. Oo, Mama Mia, naging katulong po nila ako sa kanilang negosyo at syempre sa kanilang bahay na rin. Sila po ang nag-offer sa akin. Actually, halos 2 taon din akong natigil noon sa pag-aaral dahil hirap kami sa buhay. Wala talagang pampaaral sa akin ng mga magulang ko. Marami pa kaming magkakapatid, Mama Mia. Lahat yun ay nag-aaral pa ng high school at elementary. Kaya naman, nung dumating sa akin ang offer ng pinsan ko na mag-aral raw sa isa sa pinakasikat na university sa aming lugar, ay hindi ko na pinakawalan yun. Oo, sa syudad yun, malayo talaga sa amin. Pero Mama Mia, alam kong malaking oportunidad din yun sa akin. Kapag nakapag-aral ako doon at kapag nakapagtapos ako, panigurado ako na may maganda akong trabahong mahanap. Isang bagay na magiging susi ko para matulungan ko ang mga magulang ko. Kaya naman nung mag-offer ang pinsan ko at ang wife niya sa akin, Mama Mia, ay hindi ko na tinanggihan. Agad-agad ko nang sinunggaban. Mama Mia, hanggang sa dumating na yung araw ng pag-alis ko. Madaling araw na noon, nagtataka ako kung bakit tumatawag sa akin si Joshua. Hindi ko sinagot kasi nagugulat ako at nagtataka ako. Bakit kaya siya tumatawag sa akin? Akala ko noon ay napindot niya lang. Meron kasing pagkakataon na ganun. Lalo na kapag nakatulugan mo ang cellphone mo, napipindot mo kung ano-ano na lang. Pero Mama Mia, hindi po siya tumigil. Tawag pa rin po siya ng tawag. Naisip kong, magkakamali pa rin kaya yun o hindi na? Naalala ko noon, nasa bus na ako at that time at saka ko na sinagot ang tawag niya. Hindi ko na po masyadong maalala ang mga sinabi niya. Basta, ang naiintindihan ko lang ay pinapag-ingat niya ako sa biyahe at syempre mag-iingat din daw ako doon sa syudad. Iba daw kasi ang buhay at pamumuhay sa syudad. Sabi pa niya, mamimiss raw nila ako. Yun lang ang naaalala ko. Mama Mia, medyo weird lang talaga sa part ko noon. Bakit bigla na lang siyang napatawag?
Oo, magkasama naman kami na officers at oo, magkaibigan naman kami pero hindi naman po kami ganun ka-close. Kaya medyo nawiwirduhan ako sa kanya nung mga oras na yon. Kaya lang, hindi ko naman magawang magduda. Sino ba naman kasi ang magdududa na may iba palang ibig sabihin ang pagtawag niyang yon sa akin? Kasi nga, di ba, Mama Mia, bakla naman po siya. Kaya, paano ko pagdududahan na may iba palang ibig sabihin ang kanyang pagtawag at pagsabing mag-iingat ako? Pinaliwala ko na lang ang kanyang pagtawag. Ayoko rin naman na mag-assume, Mama Mia, kasi kilalang kilala ko siya. Hindi kami talong dalawa. April 2015, tuloy pa rin ang communication namin. Always pa rin niya akong kinakamusta. Nandun pa rin siya kapag meron akong kailangan. Nandun pa rin siya, Mama Mia, kapag meron akong mga problema. Kapag meron akong pinopost sa Facebook na medyo malungkot, agad-agad siyang tumatawag o nagtitext sa akin. Agad-agad niyang kinakamusta ang kalagayan ko. Sa akin, Mama Mia, mula noon ay hindi ko na talaga mapigilan ang pagdududa. Bakit ba ganito siya sa akin? Parang may gusto siya sa akin. Pero hindi ko sineseryoso ang isipin kong yon kasi nga kilala ko siya. Kaibigan ko lang naman siya. Siguro ganun lang talaga siya mag-alala sa kaibigan. Siguro kung para sa akin ay hindi kami masyadong close, baka para sa kanya ay close kaming dalawa. Baka para sa kanya ay magkaibigan na magkaibigan talaga kami. Kaya naman hindi ko na lang yun masyadong pinapansin. And then one night, Mama Mia, bigla siyang nag-text sa akin. Good night, Shine. God bless you always. Siya nga pala, meron akong dapat na sasabihin sa'yo pero hindi pa sa ngayon. Kasi on the process pa sabi niya. Hindi ko alam kung ano ang on the process. Pero Mama Mia, meron talagang bumubulong-bulong na munting tinig sa tenga ko. Hindi ko alam kung ito ba ang tinatawag nilang women's instinct. Pero parang may iba akong naramdaman. Parang may kakaiba akong kutob sa mga pinapakita niya sa akin. Parang alam ko na to sabi ko sa sarili ko. Pero syempre, hindi pa rin ako masyadong nag-assume. Hanggang sa dumating ang Mayo, Mama Mia, at magka-text pa rin kami that time. At yan yung araw na nag-confess na siya sa akin ng kanyang nararamdaman. Hi Shine, good morning, sabi niya. Good morning din. Anong ginagawa mo? Text niya ulit. Eto, naglilinis ng bahay dahil may pasok pa ako mamaya sabi ko. Nagsa-summer class kasi ako noon, Mama Mia. Kaya naman may pasok ako kahit Mayo na. Ah, ganun ba? Shine, pwede bang tumawag ako sa'yo? Tawag? Oo. Pwede naman pero mamaya na lang pagkatapos ng klase ko. Kasi hindi kita mabibigyan ng masyadong panahon ngayon May gagawin kasi talaga ako, sabi ko naman. Okay, Shine, walang problema. Mama Mia, hanggang sa nagpatuloy ako sa mga gawain ko nung araw na yun, ay hindi na talaga ako mapakali. Parang kakaiba. Hindi ko alam kung bakit pero parang kinikilig ako na ewan. Hanggang sa dumating ang hapon, hanggang sa natapos na nga ang klase ko. Shine, bahay ka na? Tanong niya. Oo, kakarating lang po, sabi ko naman. Ah, sige. Tawag ako Bago pa ako makasagot ay nag-ring na agad ang cellphone ko. Sinagot ko yon. Hello Josh, napatawag ka? Tanong ko. Shine kasi may sasabihin ako sa'yo. Ano naman yun? Tanong ko. Shine, may feelings kasi ako sa'yo. Hindi ako makasagot, Mama Mia. Shine, hello? Nandyan ka pa ba? Oo, nandito pa. Ano bang ibig mong sabihin, Joshua? Tanong ko. Shine kasi, pakiramdam ko gusto na kita Kaya 'di ba sabi ko sa'yo dati na on the process pa? On the process pa kasi
Kahit ako, hindi ako sigurado nung mga panahon na yon. Hindi ako sigurado sa nararamdaman ko. Ayoko naman na magsasabi ako sa'yo tapos hindi pala ako sigurado. Tapos sa huli, babawiin ko lang pala. Maging ako, Shine, kinakabahan sa ginagawa kong to eh. Maging ako, hindi rin makapaniwala na nararamdaman ko ito para sa'yo. Seryoso ako. Gusto kita, Shine. Kung ano man ang magiging desisyon mo, kung ano man ang magiging sagot mo, ayos lang sa akin. Tatanggapin ko. Ang importante lang naman sa akin ngayon ay nasabi ko sa'yo ang nararamdaman ko. Siyempre ako nung mga panahon na yun, Mama Mia, kahit na medyo ine-expect ko na rin naman yun, ay speechless pa rin ang lola nyo. Hindi ko kasi alam kung paano ko sasagutin ang mga tinanong niya. Kaya naman dinaan ko na lang sa biro ang lahat. Josh? Press? Lasing ka ba? Baka lasing ka lang ah. Uy, hindi mo ba naaalala? Hindi tayo talo. Mas babae ka pa yata sa akin eh. Sabi ko. Mama Mia, that time, kahit na may kilig naman talaga akong nararamdaman, ay kaibigan lang talaga ang tingin ko sa kanya. Meron naman talagang ganun, di ba, Mama Mia? Kahit na hindi mo gusto yung tao, pero kapag nalaman mong gusto kanya, ay kikiligin ka rin naman talaga. Kahit na kulang naman ang pagkagusto mo sa kanya. Kahit na kaibigan lang ang tingin mo sa kanya. Oh, Mama Mia, merong kilig factor pero meron ring ngiwi factor ng kaunti. Kasi nga, Mama Mia, naiisip ko, hindi kaya nagkaroon na ng boyfriend itong si Joshua? Tapos ngayon, magko-confess siya sa akin na may gusto siya sa akin? Pakiramdam ko parehas kasi kaming babae. Pakiramdam ko hindi talaga kami talong dalawa. Kaya ang sinabi ko sa kanya, Mama Mia, para wag siyang masyadong ma-offend nung inulit niya sa akin na seryoso talaga siya sa nararamdaman niya. Ay sinabi ko na hindi ko muna gustong magkaroon ng boyfriend. Ayoko munang pumasok sa mga relasyon. Ayoko munang magka-boyfriend dahil ang gusto ko ay magpo-focus muna ako sa pag-aaral ko. Sorry Joshua ha. Alam mo naman na pag-aaral ang pinunta ko dito, di ba? Kaya yun muna ang gagawin ko. Mas uunahin ko ang pag-aaral ko dahil bihira lang ang ganitong pagkakataon na makapag-aral ako. Baka kung ano pang mangyari, baka hindi pa ako makapagtapos, masasayang lang lahat ng effort ko. Mama Mia, nirespeto naman niya yung desisyon ko. Ang sabi niya sa akin ay willing daw siyang maghintay. Ang sabi niya sa akin, Mama Mia, ay handa raw talaga siyang hintayin ang panahon kung kailan magiging handa na ako sa pagmamahal niya. Pero ang totoo niyan, Mama Mia, kahit na may bahid naman ang katotohanan ng sinabi kong magpo-focus ako sa pag-aaral ko, para sa akin talaga, wala Kaibigan lang talaga at hindi ko naiisip, Mama Mia, na magkaroon ng romantic relationship sa kanya. Ano na lang ang sasabihin ng mga ka-churchmate namin? Ano na lang ang sasabihin ng mga taong nakakakilala sa kanya? Lalo na siguro yung mga nakakaalam ng mga pinaggagawa niyang kababalaghan, 'di ba? Hindi naman kasi talaga natin maiwasan, Mama Mia. Ang mga katulad niya ay meron talagang mga experiences sa kapwa niya lalaki. Natatakot ako, Mama Mia. Natatakot ako na baka nagkaroon na siya ng boyfriend o baka may nangyari sa kanila pagkatapos magiging kami, haharapin namin yung lalaking yun. Diba nakaka-awkward naman yun? Kahit na wala pa naman kami, Mama Mia, kahit na hindi ko naman talaga siya sinagot, ay nauuna na po ang pag-overthink ko nung mga panahon na yun. Kaya after niyang mag-confess sa akin, ay umiwas na muna ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, Mama Mia, ay iiwasan na lang muna namin ang isa't isa para makapag-focus kami sa kanya-kanya naming goal. Bata pa naman tayo, Joshua, kaya marami pang pwedeng mangyari, sabi ko. Huwag mo naman akong iwasan, Shine, sabi niya. Huwag kang mag-alala, magkaibigan pa rin naman tayo. Pero Mama Mia, ginawa ko talaga ang lahat para huwag mag-reply sa kanya.
Hanggang sa taong 2016 ay may nakilala ako sa school namin. Oh, Mama Mia, meron naman talagang mga gwapo sa school dahil mula sa iba't ibang lugar sa Mindanao ang nag-aaral sa paaralan na yon. Kaya marami ka talagang makikilala. Pero ang nakilala kong ito ay masasabi ko, Mama Mia, nakakaiba sa lahat ng mga nakilala ko. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Cedric. Si Cedric, Mama Mia, ay gwapo. Nag-umpisa ang pagkakaibigan namin sa Facebook. Bigla na lang kasi siyang nag-chat sa akin. Nung una ay hindi ko siya pinapansin kaya lang naging makulit siya. Hanggang sa chinat ko na rin siya at baka isipin pa niyang masyado akong feeling na hindi ako namamansin na akala mo kung sinong maganda. Kaya pinansin ko na rin siya. Hanggang sa naging magkaibigan kami sa Facebook at nalaman namin na iisang school lang pala ang pinag-aaralan naming dalawa. Mama Mia, mabait si Cedric. Lalo na nung nagkita na kami ng personal. Gwapo din siya at matalino. Hanggang sa niligawan na niya ako. Nung una ay pinapatigil ko siya sa kanyang panliligaw sa akin dahil ang sabi ko ay masyado pang maaga. Maaga pa para magligawan kaming dalawa. Kaya lang, si Cedric po ang tipo ng lalaki na hindi mo naman nasasabihan sa kung ano ang dapat niyang gawin. Siya ang tipo ng lalaki na ginagawa talaga ang gusto niya. Mama Mia, after a month ng kanyang pangungulit na panliligaw sa akin, sa wakas ay sinagot ko na siya. Si Cedric po ang first boyfriend ko. At ako noon ay nasa second year college na that time. Mama Mia, kahit na sinabihan ako ng parents ko na wag na munang magbo-boyfriend ay sinuway ko sila. Ganun naman talaga siguro halos lahat kung hindi naman lahat ng mga estudyante, di ba Mama Mia? Lalo na kapag kinikilig ka na, lalo na kapag tumibok na yung puso mo, wala na talagang makakapigil sa'yo. Kahit palagi mong sinasabi dati na uunahin mo ang pag-aaral mo, kahit palagi mong sinasabi na ang mga ambisyon mo ang pinaka-importante sa lahat, kapag tumibok na talaga yung puso mo, ay wala ka na talagang ibang magagawa kundi sundin ang tibok nito. Pagbigyan ito dahil kung hindi mo mapagbibigyan, ay talaga namang mabaliw-baliw ka sa kakaisip. Hinisip ko nga noon, Mama Mia, paano kaya kung hindi ko sagutin si Cedric? Kaya lang natatakot din ako, lalo na nung sinabi ng isang kaibigan ko, na paano kung may liligawang iba si Cedric kapag binasted ko siya? Paano kapag may iba siyang magustuhan kapag inayawan ko siya? Mama Mia, hindi ko yata kaya na may iba nang maging girlfriend si Cedric. Swerte na raw ako't niligawan ako ni Cedric kaya naman dapat sulitin ko na ang pagkakataon na yon. Kaya sinuway ko ang parents ko. Sinagot ko si Cedric. Sikreto yung relasyon namin kasi nga bawal pa ako that time na pumasok sa boyfriend-girlfriend relationship dahil dapat ay mag-focus ako sa pag-aaral ko. After college na lang daw, sabi ng mga magulang ko. Pasasaan ba't makakahanap ka rin ng mamahalin mo kapag tapos ka na sa pag-aaral? Ayaw mo ba nun? Kapag nakapagtapos ka na, makakahanap ka ng kapareho mo na professional. Tapos, mature ka nang humandle ng relationship. Yun ang laging sinasabi sa akin ng mga magulang ko. Mama Mia, sinabi ko naman kay Cedric ang totoo. Sinabi ko sa kanya, Mama Mia, na bawal pa akong magbo-boyfriend. Kasi yun naman ang katotohanan. Sabi ko, medyo mahihirapan kami sa relasyon namin kasi maraming mga matang nakabantay sa akin. Yung pinsan ko, yung asawa niya, at yung iba pa naming pinsan na nandoon sa syudad. Kaya naman medyo nahirapan kaming dalawa ni Cedric sa relasyon namin. Nahirapan kaming magkita o mag-date kasi mahigpit din talaga yung mga pinsan ko, Mama Mia. Ang sabi ng pinsan kong nagpapaaral sa akin, dapat daw ay unahin ko talaga yung pag-aaral ko kung ayaw kong may hindi magandang mangyari. Kung ayaw kong masira ang kinabukasan ko. At dahil nasa poder nila ako, Mama Mia, ay masyado talaga silang mahigpit sa akin.
Kasi sagutin raw nila sa mga magulang ko kung ano man ang mangyari sa akin. Sagutin raw nila sa mga magulang ko kung mapahamak man ako sa poder nila. Kaya nahirapan talaga kami noon ni Cedric. Lagi naming tinatago ang aming relasyon. Pero ewan ko Mama Mia, kahit na masyadong patago na talaga ang relasyon namin ni Cedric, ay dumating pa rin kay Joshua yung balita na may boyfriend na ako. Hindi ko alam kung sino ang nagsabi o kung paano niya nalaman. Siyempre nagulat si Joshua nung malaman niya ang katotohanan na meron na akong boyfriend. At alam ko na na-disappoint siya sa akin. Kasi nga, ang ginawa ko namang rason sa kanya dati ay ayoko munang mag-boyfriend kasi gusto ko munang mag-focus sa studies ko. Tapos, nababalitaan na lang daw niya na may boyfriend na pala ako. Ang sabi pa niya sa akin ay nag-antay daw siya, Mama Mia. Ang sabi pa niya sa akin ay naghihintay daw talaga siya. Pero grabe talaga, Mama Mia. Kasi sabi sa akin ni Joshua, kahit na nasaktan raw siya ng sobra sa ginawa ko na nagbo-boyfriend ako kahit sinabi kong ayaw ko pa, ay mahal pa rin daw niya ako at lagi pa rin daw niya akong hihintayin anuman ang mangyari. Sa mga boys na nakikinig ngayon, kapag sinabihan kayo ng babae na busy pa sila o focus muna sila sa kanilang pag-aaral, ang totoo niyan ay hindi naman talaga kayo gusto ng babae. Ayaw lang kayong diretsuhin dahil ayaw lang kayong masaktan. Pero ako na ang nagsasabi sa inyo ngayon. Kapag yun ang rason sa inyo, nako, hindi naman talaga kayo gusto. Kaya naman tigilan nyo na. Sabi ko sa inyo, yun po ang naging sitwasyon naming dalawa ni Joshua. Mama Mia, dahil nga first boyfriend ko si Cedric ay hindi ko pa po alam kung paanong i-handle ang relationship naming dalawa. Hindi ko rin alam kung magaling siya o pareho kaming dalawa. Kasi sa span ng relationship namin ni Cedric ay on and off po yun. Lagi po kaming nag-aaway at nauuwi sa hiwalayan. Pagkatapos ay nagbabalikan rin naman. Kasi nga siguro mahal talaga namin ang isa't isa. Mama Mia, sa tuwing nasasaktan ako dahil kay Cedric, umiiyak ako dahil hindi kami nagkakaintindihan. Umiiyak ako dahil lagi kaming nag-aaway, ay si Joshua po yung palaging nandyan para makinig sa akin. Siya po yung laging nandyan para payuhan ako sa kung ano man ang dapat kong gawin. Siya po ang laging handang makinig sa mga rants ko tungkol sa relasyon namin ni Cedric. Mama Mia, kahit na nasasaktan si Joshua dahil may iba akong minamahal ay lagi pa rin siyang nandyan. Laging nakikinig. Always din niya akong tinutulungan sa studies ko, Mama Mia. Kapag meron akong mga hindi naiintindihan ay tinatawagan niya ako, pagkatapos ay tinutulungan niya ako. Pero kahit na ganon, si Cedric pa rin talaga yung mahal ko. Kahit na nakikita ko naman ng mga efforts ni Joshua, Mama Mia, ay parang baliwala pa rin sa akin. Pagkakaibigan pa rin ang tingin ko sa kanya. Kapag naman tinutulungan niya ako, kapag naman pinapakinggan niya ako ay nagpapasalamat na lang ako sa kanya. At lagi kong pinapaalala sa kanya na kaibigan lang talaga ang tingin ko sa kanya dahil si Cedric pa rin yung mahal ko. Mama Mia, hanggang sa naging 2 taon na yung relasyon namin ni Cedric. Pero habang tumatagal kaming dalawa, ay parang nawawala na rin ang spark ng relationship namin. Parang hindi na rin nagiging maayos ang relasyon naming dalawa. Parang hindi na maliwanag kung ano ba talaga kaming dalawa ni Cedric. Nawawalan na kasi siya ng oras sa akin. Nawawalan na siya ng oras na iparamdam sa akin na mahal niya ako. Nawawalan na siya ng oras para ipakita sa akin kung gaano niya ako kamahal. Tapos Mama Mia, dumating pa sa punto na medyo naging long distance yung relasyon naming dalawa. Nakapagtapos na kasi ng pag-aaral noon si Cedric at nagtatrabaho na siya that time. Mama Mia, isa na yun sa mga nagiging rason kung bakit lagi kaming nag-aaway. Ano ba? Wala ka ng oras sa akin. Lagi kong reklamo sa kanya. Alam mo naman, 'di ba? Nakakapagod kayang magtrabaho.
Alam mo, mas nakakapagod magtrabaho kaysa sa mag-aral. Kaya naman intindihin mo sana ako. Away na lang kami ng away. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, bigla ko na lang naisip na buksan ang Facebook niya. Dati naman kasi talaga ay nabubuksan ko yun. Pagkatapos ay nagbibigayan naman kami ng password at saka username sa Facebook o sa lahat ng mga social media accounts naming dalawa. Kaya lang, Mama Mia, nung araw na yun, nung sinubukan kong buksan ang Facebook niya, ay hindi ko na po magawang buksan yun. Nag-iba na pala siya ng password. Hindi man lang niya sinabi sa akin. So sinubukan ko lahat ng mga password na alam ko sa kanya, pati na yung mga dati niyang password. Hanggang sa dumating ang isang password na siya nang nagpabukas ng Facebook account niya. Mama Mia, dun ko nakita ang katotohanan kung bakit nawawalan na ng oras sa akin ang boyfriend ko. Meron na kasi siyang nakaka-chat, Mama Mia. Meron na siyang isang babaeng lagi niyang ka-chat sa kanyang messenger. At hindi lang basta-bastang chat yun. Hindi lang chat ng pakikipagkaibigan. Hindi lang chat ng pakikipagkaibigan na para bang wala na o para bang friendship lang talaga. Mama Mia, chat po yun na may halong kalandian. Babe pa ang tawag niya sa babaeng yun. Kapareho pa talaga ng tawag niya sa akin. Naiirita ako na umiinit ang mga tenga ko. Gustong-gusto kong magwala habang binabasa ko ang chat nilang dalawa. Alam mo ba, Mama Mia, nag-backread pa talaga ako ng pagkahaba-haba nilang chat. Hanggang sa dumating ako sa isang mensahe na siya naman talagang ikinagulat ko. Niyaya niya yung babaeng mag-check-in daw silang dalawa. Mama Mia, pumayag naman yung babae. Yung babae pa talagang nagbibigay ng mga suggested na mga motel o hotel na pag-check-in nilang dalawa. Mama Mia, hindi ko pa nga pala nasasabi sa inyo. Isa po sa mga pinag-aawayan naming dalawa ni Cedric ay ang kagustuhan niya na may mangyari sa amin. Matagal na raw ang 2 years na pag-aantay para ibigay ko sa kanyang pagkababae ko. Kaya lang, nung mga panahon na yun, Mama Mia, ay hindi talaga ako handa. Isa pa, naiisip ko po, Mama Mia, na magkakasala ako sa Diyos kapag ginawa ko yun. Kapag binigay ko ang sarili ko sa Kanya, sa lalaking hindi ko pa naman asawa. Mama Mia, kahit na nasasaktan na ako, ay pinagpatuloy ko pa rin ang pagbabasa ng mga mensahe nila. Siguro nga talagang masokista ako. Parang gustong-gusto kong nasasaktan. Kasi binabasa ko pa rin kahit alam kong masakit na eh. Binabasa ko pa rin kahit alam kong mahapdi na sa puso. Hanggang sa nabasa ko na nga ang messages, Mama Mia, kung saan ay nag-check-in na talaga silang dalawa. Magkita tayo, sabi ni Cedric dun sa chat. Okay, sige. Papadala ko sa'yo yung pera. Ikaw na yung mag-book ha, sabi naman niya. Okay, walang problema. Mama Mia, sa sumunod na mga chat ay sinabi na ni Cedric kung saan sila mag-check-in. Sinabi rin naman ng babae na nakapagbayad na siya at nandun na siya sa loob ng kwarto. Sa mga sumunod, Mama Mia, ay ang pagngungumusta na ni Cedric sa kanyang performance dun sa babae. Sabi naman ng babae ay magaling daw si Cedric sa kama. Sabi naman ng babae ay magaling daw si Cedric kaya mauulit pa ang nangyayari sa kanilang dalawa. Mama Mia, hindi ko alam. Siguro sa sobrang galit ko na nararamdaman ko at sa sobrang disappointment ko sa kay Cedric ay ni isang luha ay walang pumatak mula sa mga mata ko. Parang galit na galit talaga ako sa kanya noon. Pumunta na lang ako ng simbahan. Nagpaalam ako sa pinsan ko at sa asawa niya at ang sabi ko ay magsisimba lamang ako. Magsisimba ka? Huwebes ngayon, sabi nila. Pwede ba? Kasi may kailangan akong hilingin eh. Yun ang palusot ko kaya pinayagan nila ako. Pero pagdating ko sa simbahan, Mama Mia, doon na lumabas lahat ng luhang kinikimkim ko. Doon na ako umiyak ng umiyak.
Ilang oras din akong umiyak sa harapan na parte ng simbahan. Wala kasing ibang tao nun. Nagpasalamat din ako sa Diyos pagkatapos, Mama Mia. Dun ko nakita at dun ko ipinagpasalamat sa Diyos na hindi ko na ibigay kay Cedric ang pagkababae ko. Dahil ang totoo niyan, Mama Mia, ilang beses na rin akong muntik ng matukso na ibigay sa kanya ang aking pagkababae. Napagbigyan siya sa kanyang hiling na may mangyari sa aming dalawa. Kaya lang kapag ginagawa ko na o kapag malapit na may mangyari sa amin, ay parang may mga boses talaga na pinipigilan ako. Kaya hindi natutuloy-tuloy ang nangyayari sa aming dalawa. Mama Mia, magiging ipokrita ako kung hindi ko aaminin na nung una ay sinisisi ko ang sarili ko. Inisip ko nga siguro kung binigay ko yung pagkababae ko kay Cedric, baka hindi siya naghanap ng iba. Siguro nangangailangan talaga siya, kaya niya nagawang humanap ng iba. Kaya niya nagawang sumiping sa iba. Pero Mama Mia, kalaunan ay narealize ko rin. Ganun uri talaga ng lalaki si Cedric. Kaya ibigay ko man sa kanya o hindi ang pagkababae ko, ay lalandi at lalandi pa rin talaga siya sa iba. Di ko alam, pero sa ilang oras na pag-iyak ko dun sa simbahan ay nakita ko ang liwanag ng Diyos. Nagpasalamat ako dahil iniligtas niya ako mula sa isang maling lalaki. That moment, Mama Mia, sinabi ko sa sarili ko, tuluyan ko nang ile-let go si Cedric. Oo, mahal ko siya. Mahal na mahal ko siya, Mama Mia. At aminin ko sa inyo na ilang oras o ilang beses ko ring naisip na bumalik sa kanya. Ilang beses ko ring naisip na pagbigyan siya sa nais niya na ikalawang pagkakataon. Kasi kinumpronta ko siya sa tawag, Mama Mia. Sinabi ko sa kanyang binuksan ko ang Facebook niya. Nagalit siya nung una at nung sinabi kong makikipaghiwalay na ako dahil sa mga nabasa ko doon, ay dun siya tumiklop. Pinuntahan pa talaga niya ako sa school at nagmamakaawa siyang wag ko siyang iwan at bigyan ko siya ng isa pang pagkakataon. Kaya lang masyadong masakit at mabigat para sa akin ang betrayal na naramdaman ko sa kanya. Kaya pinalaya ko si Cedric. Pinalaya ko siya at pinalaya ko rin ang sarili ko. Although mahal na mahal ko talaga siya, Mama Mia, at hindi ko alam kung paano magsisimulang ulit nang wala na siya sa piling ko, ay pinilit ko. Sabi ko hindi naman siguro ako pababayaan ng Diyos. Sabi ko lagi naman siguro niya akong gagabayan dahil, Mama Mia, alam kong minahal ako ng Diyos. Kaya dapat walang ibang lalaking mananakit sa akin. Sa mata ng Diyos, malaki ang worth ko. Kaya hindi ko dapat hahayaan na may isang lalaking magparamdam sa akin na worthless ako. Pinilit ko ang sarili ko. Pinilit kong pigilan ang damdamin ko. Para lang, Mama Mia, huwag magmakaawa kay Cedric. Para lang huwag bumalik sa kanya. Mama Mia, isa din sa mga nakatulong sa akin ay si Joshua. Lahat po ng pinagdaanan ko kay Cedric ay alam ni Joshua. Wala po akong itinago sa kanya. Kasi Mama Mia, kahit na iniiwasan ko si Joshua ay siya pa rin ang laging nangungulit sa akin. Lagi niya akong kinakamusta, tinatanong kung maayos lang ba ako. Sinabi ko sa kanya na ayoko siyang saktan kaya sana tigilan na niyang pakikipag-communicate. Pero ang sabi niya, Mama Mia, wag ko naman daw siyang pigilan na maging kaibigan. Wag ko naman daw siyang pigilan na iparamdam sa akin na nandun lang siya palagi. Kaya naman, Mama Mia, sa mga oras na weak ako, sa mga oras na mahina ako at vulnerable ako, ay palaging nandyan si Joshua para sa akin. Lagi siyang nakikinig sa lahat ng mga kadramahan ko kahit na paulit-ulit ng mga yon. Oo, aminin natin. May mga kaibigan tayo na broken-hearted tapos paulit-ulit yung kwento. Kung minsan ay naiinis tayo, hindi ba? Kaya lang si Joshua, Mama Mia, ay hindi. Hindi siya ganun. Hindi niya ako pinaparamdaman ng kakaiba. Hindi niya pinaparamdam sa akin na nagagalit o naiirita na siya sa mga kwento ko. Lagi pa rin siyang nakikinig. At sa mga panahon na ayokong nagsasalita siya, ay hindi rin siya nagsasalita. Sa mga panahon na hindi ako humihingi ng payo, ay hindi rin siya nagbibigay ng payo. Nandyan lang siya para makinig. Naging matalik kaming magkaibigan kahit na medyo malayo kami sa isa't isa.
Hanggang sa dumating na ang araw na pinakaaantay ko. Ang graduation day ko, Mama Mia. Napakasaya ko talaga. Nakalimutan ko lahat ng sakit ng pinagdaanan ko, pati na ang sakit ng paghihiwalay naming dalawa ng first love kong si Cedric. Hinalimutan ko lahat yun dahil lang nasa isip ko noon, eto na. Unti-unti ko nang matutupad ang mga pangarap ko. Unti-unti ko nang mabibigyan ng kaligayahan ng mga magulang ko. Unti-unti ko nang matutulungan na makaahon kami sa kahirapan. Graduate na ako, Mama Mia. At si Joshua rin naman ay graduate na rin doon sa probinsya namin. Yun nga lang, Mama Mia, ay magkasunod ang araw ng aming graduation. 22 yung graduation ko, siya naman ay 23. So hindi siya makaka-attend ng graduation ko kahit gustuhin pa man niya. Mama Mia, after ng graduation day ko, ay agad-agad kaming nag-prepare ng mama ko kasi plano ko na umuwi sa lugar namin. Mama Mia, bumiyahe kami kahit gabing-gabi na pagkatapos ng graduation day. Alam mo naman siguro, Mama Mia, di ba, na kapag college ang graduation, ang tagal-tagal talagang matapos. Parang lahat siguro ng mga malalaking tao sa paaralan ay gustong magsalita. Tapos lahat ng mga malalaking tao sa CHED ay gusto ring magsalita kaya natatagalan. Sa dami ba naman naming gagraduate? Maganda po at malaki ang pinag-aralan kong university kaya napakarami talaga namin. Inabot ng ilang oras ang graduation. Pero kahit na gabing-gabi na yun ay nagpumilit pa rin akong umuwi, Mama Mia. Kasi gusto ko na sa 23rd ay umaga pa lang makakarating na kami sa amin. Ang plano ko kasi, Mama Mia, ay sosorpresahin ko si Joshua sa kanyang graduation. Ang plano ko ay pupunta ako at a-attend ako sa graduation niya. Pero syempre hindi niya alam kaya nga surprise eh. Hanggang sa dumating na ang araw ng kanyang graduation. Nasa may likuran lang ako nakatayo malapit sa may entrance. Medyo late pa nga akong nakarating kasi nakatulog ako pagkarating namin sa bahay. Napagod kasi ako sa biyahe. Tinatawag na sila for receiving of awards, Mama Mia. Naabutan ko pa na tinawag ang pangalan ni Joshua. Cum laude siya. Pagkatapos ay Academic Excellence Awardee pa. Nakaka-proud, Mama Mia. Nakaka-proud na ang kaibigan ko ay gagraduate bilang cum laude at may mataas na karangalan. Masayang masaya ako para sa kanya. Sobrang kasiyahan na naramdaman ko. Yung mama niya ang umakyat sa stage para sabitan siya ng mga medalya. Then after that, may nakita akong dumating na isang kaibigan din namin. Kaibigan niyang bakla rin at kaibigan ko rin. Nakita niya ako, Mama Mia. Oy, Shine! Andito ka pala! Oo eh. Alam ba ni Joshua nandito ka? Hindi pa, sabi ko. Halika nga, samahan kita. Mama Mia, sinamahan niya ako para makapunta ako kung saan banda nakaupo si Joshua. At nung makalapit nga kami doon ay tinawag niya ng malakas si Joshua at ako ang nahiya. At yun nga, nagulat talaga si Joshua pagkakita niya sa akin. Kasi ang alam niya ay nandoon pa rin ako sa syudad. Kasi kakatapos lang din ang graduation ko kahapon. Hindi niya alam na nakauwi ako agad-agad para sa kanyang graduation. Mama Mia, nung makita niya ako, ay nakita ko talaga sa mga mata niya na masyado siyang masaya. Halatang halata kasi tinawag na siya ulit para mag-speech as a cum laude. Mama Mia, hindi ko alam kung impromptu ba ang speech na yon o talagang prinactice niya yon pero napasali po ako sa speech niya. Na special mention pa talaga ako sa speech niya. Masayang masaya ako that time. Kasi successful ako sa plano kong isurprise siya. At nakita ko rin, Mama Mia, na napasaya ko rin ang kaibigan ko sa pinaka-espesyal na araw ng buhay niya. Mama Mia, nung matapos ang kanilang graduation ay sinama pa niya talaga ako sa mini celebration ng kaniyang pamilya. Naging masyado kaming close pagkatapos ng araw na yon. Palagi pa rin niyang sinasabi sa akin na hindi pa rin nagbabago ang kaniyang damdamin.
Paragi niyang sinasabi sa akin, Mama Mia, na mahal pa rin daw niya ako. Pero syempre, hindi rin agad naging kami. Ayoko rin kasing isipin niya o ng ibang tao, lalo na yung mga nakaalam tungkol sa first love ko na ginagawa ko lang siyang panakipbutas. Kasi hindi yun deserve ni Joshua. So yun nga, Mama Mia, nagstay pa ako dun sa lugar namin para maghanap ng trabaho. Palagi na ulit kaming magkakasama ni Joshua sa iisang church at palagi na rin kaming nagkikita. Mama Mia, pagkatapos ng mga meetings namin ay hinahatid niya ako pa uwi. Hindi lang ako yung niligawan niya, kundi maging pamilya ko, maging mga magulang ko. Nung una, Mama Mia, ay medyo naging asiwa yung mga kapatid ko, lalo na't alam nila na dating bakla po si Joshua. Pero Mama Mia, I'm so thankful and I feel so blessed kasi una niya talagang niligawan ng parents ko bago ako. Pakiramdam ko, Mama Mia, ay nahanap ko na ang taong para sa akin. Kaso lang, Mama Mia, isang araw, kung kailan ay sasagutin ko na si Joshua, ay isang balita po ang nakarating sa akin. Isang balita na galing mismo sa dati niyang kaibigan. Sasagutin mo ba talaga yung Joshua na yan? Naku, ginagamit ka lang yan. Ginagamit? Paanong ginagamit? Tanong ko. Alam mo ba na bakla yan? Pwede namang magbago yung tao. Pwede namang na-confuse lang siya dati. May na-confuse ba na nagkaroon ng jowa, ng boyfriend, tapos may nangyayari pa sa kanilang dalawa doon? Mama Mia, hindi ko na alam pero nasaktan ako sa mga narinig ko. Ine-expect ko naman talaga yun. Ine-expect ko na may mga pangyayaring ganun. May mga balitang ganun pero iba pa rin talaga, Mama Mia, kapag nangyayari na sa harapan mo. Gaano ka ba kasigurado na totoo ang feelings ni Joshua para sa'yo? Tanong nung kaniyang dating kaibigan. Ang tagal nang nag-antay ni Joshua sa akin. Ang tagal niyang inantay. Nabigyan ko siya ng pagkakataon, sabi ko. Isa pa, niligawan niya pati parents ko. Hindi naman niya siguro gagawin yun kung hindi siya seryoso. Hindi ba? Pagmamalaki ko pang sabi sa kanya nun. Hindi ka rin sure. Lalo pa, ang alam ko, sinabihan si Joshua ng mga magulang niya na itatakwil siya kung patuloy siyang maging bakla. Mama Mia, nagulat ako sa sinabi niya. Kasi hindi naman po yun sinabi sa akin ni Joshua. Hindi naman niya nasabi sa akin na itatakwil siya ng kaniyang mga magulang kung pipiliin niya na tuluyang maging bakla. Pinilit kong winaglit sa isipan ko ang sinabing yon ng kaniyang dating kaibigan. Pero Mama Mia, tao lang din ako kaya naaapektuhan ako sa mga chismis at mga usaping ganon. Tao lang din ako kaya naman naaapektuhan ako kapag may mga hindi magagandang balitang dumarating sa akin, lalo pa tungkol kay Joshua. Doon ay nag-umpisa na naman akong magduda sa pinapakita sa akin ni Joshua. Kahit na, Mama Mia, may parte sa sarili ko na sinasabing hindi naman siguro ako hihintayin ng ganun katagal ni Joshua kung hindi ito tunay ang nararamdaman niya sa akin. Kailan mo ba ako sasagutin? Tanong ni Joshua. Nung magkasama kami, isang gabi na hinahatid ko na siya palabas ng bahay namin matapos siyang bumisita. Joshua, sigurado ka ba talaga sa akin? Oo naman. Di ba matagal na kitang nililigawan? Di ba matagal ko nang sinabi sa'yo na maghihintay ako? Bakit mo naisipan na manligaw sa akin? Kasi mahal kita, sabi niya. Mahal mo ko? Paano mo nasabing mahal mo ko? Nagdududa ka pa rin ba sa pagmamahal ko sa'yo, Shine? Sorry pero hindi ko talaga maiwasan eh. Kasi hindi naman tayo talo, di ba? Shine, na-confuse lang ako nung mga panahon na yun. Sa ngayon, sigurado na ako. Isa pa, naniniwala ka bang wala namang gender ang pagmamahal? Oo, aaminin ko, medyo malambot naman talaga ako hanggang ngayon. Pero hindi na ako bakla, Shine.
Kasi ikaw na ang mahal ko. Ikaw lang ang gusto kong makasama. Mama Mia, ewan ko ba? Gustong-gusto ko naman talagang maniwala eh. Pero sa tuwing sinusubukan ko ay pumapasok sa isipan ko lahat ng mga sinabi sa akin ng kanyang dating kaibigan. Okay, sige. Pag-iisipan ko ha. Hindi pa rin kasi ako sigurado. Mahal mo pa rin siya, no? Sabi niya. Sino? Si Cedric. Mahal mo pa rin siya hanggang ngayon, kaya hindi ako makapasok-pasok dyan sa puso mo. Mama Mia, ang totoo niyan ay medyo nakalimutan ko na si Cedric nung mga panahon na yon. Hindi na ako nasasaktan sa kanya at masasabi kong tuluyan na akong nakamove on. Mama Mia, masasabi ko rin na may nararamdaman na ako noon kay Joshua, kaya lang natatakot talaga ako na bigyan yon ng pagkakataon. Nabigyan ng katuparan ang pagmamahal ko sa kanya. Kasi paano nga naman kung bumalik siya sa pagiging bakla niya? Paano nga naman, Mama Mia, kung bumalik siya sa dati niyang gawi pagkatapos ay masaktan lang ako? Ilang beses akong nagdasal. Nagdasal ako ng nagdasal at sinabi ko sa Panginoon na kung hindi para sa akin si Joshua, siya na ang gumawa ng paraan para mawala siya sa buhay ko. Siya na ang gumawa ng paraan para mailayo sa akin si Joshua kung hindi siya ang tamang tao para sa akin. Pero Mama Mia, ilang buwan ko na yung dinadasal, kaya lang wala pa rin nangyayari. Andun pa rin si Joshua. Gustong-gusto pa rin siya ng mga magulang ko. Unti-unti ay nakukuha niya na rin, pati ang loob ng mga kapatid ko na dati ay nag-iisip ng hindi maganda sa kanya. Mama Mia, dinala na rin ako ni Joshua sa bahay nila para ipakilala sa family niya. Kala ko nga dati, tuluyan tong magiging bakla, sabi ng papa niya. Buti na lang at binigyan ko ng ultimatum. Doon Mama Mia, nakumpirma kong nagsasabi ng totoo ang dating kaibigan ni Joshua. Pinilit kong wag ipahalata sa kanya na nagbago ang mood ko dahil sa mga nalaman ko. Nung hinatid na niya ako sa bahay namin, bago siya umalis, ay sinabi niya kung may problema ba. Wala naman, bakit ano bang magiging problema, tanong ko. Kanina pa kasi kita napapansin. Napapansing ano? Kanina pa hindi maganda yung timpla mo eh. May problema ka ba? May nasami bang masama ang mga magulang ko, ang pamilya ko? O ako ba ang may nasabi o nagawang masama? Tanong niya. Totoo bang binigyan ka ng ultimatum ng papa mo? Na kapag tuluyan kang naging bakla ay itatakwil ka nila? Oo, totoo yun, sabi niya. Bakit hindi mo yan nabanggit sa akin? Hindi ko naman kasi talaga naisip na importante pa yun eh. Hindi importante, importante yun, Joshua. May aminin ako sa'yo ha. Nakausap ko binanggit ko yung kaibigan niya dati. Mama Mia, nag-iba naman ang timpla ng mukha ni Joshua. Parang may pangamba at may galit siyang naramdaman. Alam mo namang masyado yung matabilang dila, di ba? Alam mo namang chismosa yun, sabi niya. Oo, alam ko. Pero alam mo bang nasabi niya sa akin ang sinabi ng mga magulang mo sa'yo kanina? Yung ultimatum? Magtapat ka nga sa akin, Joshua. Kaya mo ba ako nililigawan? Para matanggap ka ng mga magulang mo? Hindi ba totoo ang nararamdaman mo sa akin? Shy naman, ilang taon ako naghintay sa'yo. At sa paghihintay ko, sa mga taon na yun, kailanman ay hindi ako nagkaroon ng iba. Mapababae man o lalaki, walang iba, Shine, kundi ikaw lang. Ikinantay kita ng totoo. Dahil totoo ang nararamdaman ko sa'yo. O aminin ko, nagkaroon ako ng ex-boyfriend. Aminin ko na may nangyari rin sa amin noon. Pero hindi ba pwedeng magbago ang isang tao, Shine? Hindi ba pwede na magmahal ng totoo ang isang tao? Mama Mia, pumasok na lang ako sa loob at hindi ko na sinagot ang mga tanong na yun ni Joshua. Umiyak lang ako ng umiyak. Hanggang sa hindi siya nagparamdam sa akin kinabukasan.
2 araw ang lumipas, hindi pa rin siya nagparamdam. Hanggang sa nakareceive ako ng text message mula sa kanya. Shine, lahat ng pinakita ko sa'yo totoo. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Pero kung ako ang magiging dahilan para hindi ka sumaya, kung hindi mo talaga ako mapagbibigyan ng pagkakataon at kung hindi mo maiisip na pwedeng magbago ang isang tao, kung hanggang ngayon ay nababother ka pa rin sa pagiging bakla ko dati, titigilan na kita para sa peace of mind mo. Mahal kita, Shine, sabi niya. Mama Mia, nung tinawagan ko ang cellphone number niya ay hindi ko na ma-reach. Doon ay napahagulgol na ako ng iyak. Siguro ay napalakas ang iyak ko kaya narinig ng mama ko mula sa labas. Kinatok niya ako sa kwarto. Shine, ayos ka lang ba anak? Pinasok ako ni mama ko at nung makita niyang umiiyak ako ay niyakap niya ako. Ano bang problema? Tanong ni mama. Sinabi ko sa kanyang totoo, Mama Mia. Sinabi ko sa kanyang lahat. Pero mahal mo ba siya? Oo, mama, kaya lang hindi ako sigurado kung mahal niya ako eh. O kung ginagamit niya lang ako. Alam mo, Shine, hindi sa pinapangunahan kita ha. Pero nakikita naming lahat na tunay ang intensyon ni Joshua sa'yo. Na mahal ka niya. Pero nasa sa'yo pa rin ang huling desisyon. Alam mo, nararamdaman mo naman yan sa puso mo eh. Makinig ka sa puso mo, Shine. Huwag sa mga tao sa paligid mo. Pakinggan mo kung anong sinasabi nito. Mama Mia, matapos kaming magkausap ni Mama, ay naging malinaw sa akin ang lahat. Hindi ko na nga mahal si Cedric at mahal ko na si Joshua. Kaya naman, hindi na ako pumasok sa trabaho nung araw na yon. Pumunta na ako agad kina Joshua. Pagdating ko doon ay nagulat ang mga magulang niya kasi nasa trabaho raw si Joshua. Sabi ko alam ko. Sabi ko sa kanila ay gagawa ako ng sorpresa para kay Joshua. Mama Mia, nagluto ako pagkatapos ay nag-decorate pa sa bahay nila. Saktong 5:00 nung natapos ako. Pinagpahinga ako ng mga magulang niya dun sa kwarto niya. At pagkatapos nun, Mama Mia, ilang saglit pa ay dumating na si Joshua. Pagdating niya ay gulat na gulat siya nung may nakita siyang decoration sa labas. At nung pumasok siya sa kwarto niya ay mas nagulat pa siya nung datnan niya ako doon. Shine, anong ginagawa mo dito? Tanong niya. Joshua, payag ka bang maging boyfriend ko? Gulat na gulat siya, Mama Mia. Shine, totoo ba to? Oo, Joshua. 5 taon na halos mula nung magkahiwalay kaming dalawa ni Cedric. Hindi ko na siya mahal. Sigurado na akong mahal kita. Matagal na eh. Kaya lang natatakot akong sumugal. Natatakot ako dahil sa nakaraan mo. Pero handa na ako ngayon. Handa na ako, Joshua, na maging girlfriend mo. Mama Mia, masayang masaya si Joshua at agad niya akong niyakap at binigyan ng halik sa labi. Masayang masaya rin naman ang pamilya niya nung naging kami na officially ni Joshua. Mama Mia, hindi ko na pinakinggan lahat ng mga masasamang bulong-bulungan na nandito sa tenga ko. Nawala na rin yun dahil mas nangibabaw na sa akin ang pagmamahalan naming dalawa ni Joshua. Masayang masaya rin ang parents ko nung malaman nila na kaming dalawa na. Tanggap siya ng buo kong family at thank God dahil tanggap rin ako ng buong pamilya niya. Hindi mahirap mahalin ang isang katulad ni Joshua. Isa siyang napakalaking blessing sa buhay ko. Napaka mapagmahal, marespeto, napaka maasikaso at very supportive niyang girlfriend. Oo, Mama Mia. Oo. Bakla dati ang boyfriend ko, pero ngayon ay hindi na. Pinakita niya sa akin na nagbago siya. Pinakita niya sa akin na lalaking lalaki siya para sa akin at siya ang lalaking inilaan ng Diyos para sa akin. Nung mag-celebrate na kami nung aming 3rd anniversary, Mama Mia, ay nag-propose na sa akin si Joshua. Hindi man masyadong smooth ang relasyon namin, at marami rin naman kaming pinag-aawayan ay nalulutas naman namin agad.
Nabibigyan namin agad ng solusyon at sumaya rin kami, Mama Mia. Masayang masaya ang relasyon naming dalawa ni Joshua, kaya naman pumayag na ako sa proposal niya. Nung nakaraang taon lang, Mama Mia, ay ikinasal na kaming dalawa ni Joshua. Alam ko, siya talaga ang nilaan ng Diyos para sa akin. Siya talaga, Mama Mia, ang nilaan ng Diyos para maging masaya ako. At alam ko na ako rin ang instrumento ng Diyos para tuluyan na mabago si Joshua, para tuluyan na matanggap niya ang kanyang pagkatao. Our relationship is far from being perfect. Napakalayo para maging perpekto. Meron kaming maraming hindi pagkakaintindihan. Nag-aaway, nagkakatampuhan, pero hindi rin namin natitiis ang isa't isa. Mama Mia, alam ko si Joshua talaga ang plano ng Diyos para sa akin. At ngayon po ay buntis na ako sa una naming anak. Bago magtatapos ang taon na ito ay ipapanganak ko na ang panganay namin ni Joshua. To my Joshua, honey, maraming salamat dahil dumating ka sa buhay ko. Ipinagpapasalamat ko talaga sa Diyos na ipinagkaloob ka niya sa akin. Maraming salamat dahil alam kong pinagdadasal mo ang relasyon natin, ako at ang magiging anak natin. Maraming salamat sa pagmamahal mo at sa walang sawa mong pagsuporta. I am forever grateful and feeling blessed for having you in my life. I love you so much. Mahal na mahal kita at wala ang iba. Hanggang dito na lamang po, Mama Mia, at pinagdarasal ko po sa Diyos na lahat po kayo na mga babaeng nakikinig ngayon sa kwento ko ay mahanap nyo na rin ang Joshua ng buhay nyo. Sana lahat kayo ay pagpalain. Ipagdasal nyo talaga sa Diyos ang magiging partner nyo sa buhay. Iba talaga kapag plano niya ang nasusunod sa mga buhay natin. Walang palya at palaging masaya. Maraming salamat, Mama Mia, at hanggang dito na lamang tong kwento ko. Naway nagustuhan mo at maibahagi mo ito sa iyong mga tagapakinig. Lubos na nagpapasalamat, Shine. Kakaiba at maganda ang naging kwento ng buhay ni Shine. Totoo na wala tayong alam sa kinabukasan. Di natin alam kung itong disposisyon natin ngayon, itong paninindigan natin ngayon ay ito pa rin ba kinabukasan. Pero isa lang ang pinakamahalaga, na ang buhay natin ay tinatahak ang buhay at path na gusto ng Diyos para sa atin. Tulad ni na Joshua at Shine, una nilang pinaniwalaan ng Diyos, una nilang iginalang ang kagustuhan ng Diyos. Kaya ngayon ay masaya sila. Masayang-masaya kaming lahat para sa iyo, Shine. At naway magdilang anghel ka na lahat ng mga babaeng single ngayon na nakikinig sa ating mga kwento ay biyayaan na rin ng Diyos ng para sa kanila. At yung mga nasa komplikado namang relasyon, sana ay ayusin na rin ng Diyos ang kanilang mga relasyon. Maraming salamat ulit, Shine. At sa iyo na nakikinig ngayon, thank you so much sa iyong pakikinig at pakikibahagi nitong kwento ni Shine. Kung nagustuhan mo, please do like and share at please subscribe na rin kung hindi ka pa nakapag-subscribe ditong ating channel. Huwag mo rin kakalimutan na i-click ang notification bell para lagi kang updated sa tuwing may bago tayong video na i-upload. At syempre, huwag mong kalimutan na kung may sarili kang kwento na nakaka-inspire o kung anumang damdamin ang mailalabas mo sa amin sa kwento mo, pwedeng-pwede po yan. Mag-email ka lamang po, mamamiacdo0317@gmail.com. Huwag nyo rin kalimutan na kung may oras kayo, panoorin at pakinggan nyo rin naman ang iba pang kwento dito sa ating channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia. Magandang araw po and enjoy the rest of your day.